So mga tol, alam na nga po ng karamihan na mananatili pa rin si Unified Super Bantamweight World Champion na Oya Inoue sa Super Bantamweight Division. Pagkatapos kasi ng laban niya sa kababayan natin na si Marlon Tapales, isusunod niya si Luis Nery at Janrel Casimero. Ayon nga po sa latest interview kay na Oya Inoue sa TV program sa Japan, gusto daw niya sumailalim sa test si Luis Nery at Janrel Casimero para siguro makasiguro siya mga tol na malinis ang dalawang boksingero at walang ginagamit na ipinagbabawal na gamot bago lumaban sa kanya. Kung matatandaan, yan nga po ang matagal na ipinupukol na kay Cuadro Alas na gumagamit daw ito ng ipinagbabawal na gamot, kaya napakalakas umano nito. Pero ni minsan mga tol, hindi po nagpositibo si Casimero sa mga bada testing. Paliwanag pa ni na Oya Inoue, siya nga rin daw nagpapabada test. Gusto lang siguro ni Inoue na maging patas ang laban kung makaharap niya itong si Luis Nery at Casimero, dahil alam naman natin na kung gaano kalakas sumuntok ang dalawang ito. Bukod dyan, hindi lang pala si Casimero at Luis Nery ang target ni na Oya Inoue sa 122 pounds, kundi maging ang dating Unified Super Bantamweight World Champion Murodjon Akhmadaliev. Gusto din makalaban ni na Oya Inoue. Dagdag pa ni na Oya Inoue mga tol, baka 2 hanggang 3 taon umano siya manatili sa timbang ng 122 pounds bago umakyat daw sa dibisyon ng 126 or featherweight division. Ibig sabihin lang yan mga tol, pupulbusin muna ni na Oya Inoue lahat ng magagaling sa 122 pounds bago siya umakyat ng dibisyon. So tama nga po ang sinabi ni Casimero mga tol na maghihintay lang daw siya ng tamang panahon para magtagpo ang landas nila ni na Oya Inoue. Kaya malaki talaga ang tsansa na next year makalaban na ni Casimero si Inoue. Pero dapat mga tol, hindi matalo itong si Casimero sa mga susunod niyang laban, dahil kung matatalo si Casimero, liliit ang tsansa niya na makaharap si Inoue. Sa kabilang banda naman mga tol, Jack Tipura umiyak noong makalipad siya ng US. Paliwanag ni Jack Tipura mga tol sa video ng Joven Sports na iyak daw siya noong makakuha siya ng visa at makalipad pa Amerika. Ayon kay Tipura mga tol, ayaw na daw niya bumalik ng Pilipinas. Balak din daw niya kunin ang pamilya niya at makasama sa US. Dahilan nga po ni Tipura mga tol, napakahirap daw kasi ng buhay sa Pilipinas, walang pera. Para nga daw mabuhay niya ang pamilya niya mga tol, nagtatricycle daw siya at kumikita lang ng 500 pesos a day. Sobrang kapos nga daw ang kinikita niya dahil may baby daw siya na 1 year old. Kaya lagi daw siya humihingi ng pera kay Sean Gibbons. Kaya noong makakuha daw siya ng visa at makalipad pa Amerika, masayang masaya daw siya at napaiyak sa tuwa. Anya, last chance na umano niya ito, kaya hindi niya nasasayangin ang pagkakataon. 4 na taon na nga po mga tol ang nakakalipas ng huling laban ni Tipura sa Amerika, kung saan natalo siya kay Oscar Iskandon sa round 1 pa lang, bayan knockout. Matapos matalo ni Tipura mga tol, hindi na siya napalaban. At pagkatapos ng 3 taon, muli siyang nagbalik sa ibabaw ng lona. At nito lang nakaraang taon mga tol, na ipanalo niya ang laban dito sa Pinas kontra kay Richard Betos. Tinapos agad ni Tipura ang kalaban niya sa round 2 pa lang. May record nga po ngayon si Tipura mga tol na 24 wins and only 1 loss with 18 knockouts. I said I come back to America, so I'm crying. Let's go! I did not go back to the Philippines. There's all fighters here, but all the babies are at home. Who's looking after But my the family, big family? yeah, come to the USA. Yeah. With, I wrote the visa and the passport. Very good. Yeah. I would like to the Philippines because no money.